Ano? Umalingaw ang boses ni Gino Lee sa loob ng kanyang opisina sa Ortigas. Malakas ang pagkakabagsak ng ballpen sa mesa at muntik na ring sumabog ang tasa ng kape. You're telling me, kasal ako for the last 5 years? Hindi makapaniwalang sambit niya. Napalunok ang kanyang assistant na si Riva at halos magtago na sa likod ng folder na hawak. Sir, totoo po, may lumabas na record mula sa Korea. Nasa pangalan niyo at isang Daisy Santos. Napaawang ang bibig ni Gino. Hindi makapagsalita. Parang kinurot ang dibdib niya. Daisy. Ang pangalang hindi niya inisip na muling maririnig. Imposible. Bulong niya at saka mariing napapikit. It was supposed to be a joke. A game. Dagdag pang sabi ni Gino. Tahimik ang buong silid. Tanging tibok ng kanyang puso ang maririnig. At bago pa niya mapigilang huminga, ay biglang bumalik sa isip niya ang gabing iyon. Isang gabing akala niya ay biro lang. Maliwanag ang ilaw sa hall. Puno ng tawanan, sayawan at mga Pinoy na sabik sa kasiyahan. Filipino Cultural Night ang tema. May mga palaro, may kantahan at may sayawan. At sa gitna ng tawanan ay tinawag sila. Relax, Gino. Bulong noon ni Daisy habang nakatayo sila sa gitna ng entablado. Suot niya ang simpleng Filipiniana dress na halatang hiniram lang sa costume shop. Mock wedding lang to. Pampatawa, pampasaya lang. Saad ni Daisy. Sigurado ka? Tanong niya na halos hindi alam kung matatawa o matatakot. Baka seryosohin nila. Natawa lang si Daisy. Just go with the flow. Enjoy lang para sa mga kababayan natin. Pinagtatawanan sila ng lahat. May kunwaring pastor, may kunwaring ninong at ninang. May mga papel na ipinapirma. Ang sabi ng MC, requirement lang daw ng sponsor. Hindi na nila binasa. Pirma lang tapos smile para sa camera. Hanggang sa narinig niya ang linyang iyon. I now pronounce you husband and wife. Hiyawan, tawanan at palakpakan ang maririnig. Pero ang huling naalala niya, ang tingin ni Daisy. Seryoso at halos may ibig sabihin. Dahil sa labis na kasiyahan, nalasing silang dalawa. At sa mismong araw na iyon ay pinagsaluhan nila ang mainit na sandali. Kapwa wala na sila sa wisyo at mas nanaig ang init ng kanilang katawan. At kinabukasan matapos ang gabing iyon, wala na si Daisy. Naglaho itong bigla. Sinubukan niya pang kontakin ng dalaga pero wala na talaga. Hanggang sa napagpasyahan na lang ni Gino na bumalik na ng Pilipinas. Sir? Boses ni Riva ang pumukaw sa kanya. Natigilan si Gino kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata bago nagbalik sa kasalukuyan. Napailing siya at saka hinilot ang sentido. Yes, sorry. May naalala lang ako. Pilit niyang pakalmahin ang boses. Hanapin niyo siya. I don't care how. Find Daisy Santos. May diin niyang sabi. Opo, sir. Agad lumabas si Riva. Naiwan si Gino na nakatitig sa dokumentong hawak. 5 taon. At ngayon lang niya nalaman. What happened to you, Daisy? Mahinang usal niya. 2 linggo ang lumipas, mas lalo pang lumago ang kanyang kumpanya. Lee Tech Solutions, isa sa mga pinakabagong tech firms sa bansa. Expansion ang susunod na hakbang at kailangan niya ng branch manager na mapagkakatiwalaan. Nasa boardroom siya ngayon kasama ang HR team. Sunod-sunod ang pumapasok na aplikante. Puro papeles, puro resume. Pero wala siyang interes sa mga ito. Ex-applicant please. Nagangat siya ng ulo at para bang huminto ang mundo. Pumasok ang isang babae. Naka-blazer, maayos ang postura at hawak ang brown envelope. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi niya pwede itong hindi makilala. Daisy? Halos mutol niyang sabi. Nanlaki ang mga mata nito. Gino? Parang nabuhusan ng hangin si Gino. Daisy. Pag-uulit niya. Nagkatinginan silang dalawa at parehong hindi makapaniwala. Sir, applicant po natin, Miss Daisy Santos. Pakilala ng HR assistant na clueless sa tensyon na pumuno sa silid. Pilit nang umiti si Daisy. Pinili nitong magpaka-professional. Good morning. I'm here to apply for the manager position. Nakatikom lang ang bibig ni Gino. Hindi alam kung tatayo, lalapit o tatakbo. Basta sa oras na iyon, may kakaibang kalabog sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwalang nasa harapan na niya ang babaeng pinahahanap niya.
Miss Santos, bungad ng HR. Kindly tell us about yourself. Umupo si Daisy at saka tumikim. I worked in Seoul for 3 years sa isang cafe chain. Naging supervisor ako roon. Pagbalik ko sa Pilipinas, I managed a coffee shop in Quezon City. I'm looking forward to expand my experience in management. Hindi makatingin si Gino. Dama niya ang bigat sa dibdib. Kanina pa naguhurumintado ang puso niya. Sir, bulong ng HR sa tabi niya. Any questions? Mabagal siyang napalingon kay DC. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Napalunok siya ng laway. Miss Santos, nagsimula siya at mababa ang boses. Where do you see yourself 5 years from now? Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tumingin si Daisy ng diretso sa kanya. Tipid ang ngiti nito pero kitang-kita ang gandang mayroon si Daisy. Hopefully, settled, stable, at hindi na tumatakbo palayo. Parang binagsakan si Gino ng mundo. Halos mabasag ang ballpen sa higpit ng hawak niya. Natapos ang interview, tumuyo si Daisy, nagpasalamat at agad lumabas ng silid. Hindi man lang siya muling tiningnan. Naiwan si Gino na nakaupo at tulala. Sir, sabi ng HR pero nag-aalangan. Do you want to shortlist her? Napatitig si Gino sa pinto kung saan dumaan si Daisy bago siya napakurap ng maraming beses. Yes, shortlist her. Habang nasa opisina ay hindi mapakali si Gino. Nakapangalumbaba at nakatitig sa kawalan. Relax, Gino. Maka-wedding lang yun. Saad niya sa sarili. Umalingaw-ngaw ulit ang boses ni Daisy sa isip niya. Parang sariwa pa ang lahat kahit 5 taon na ang lumipas. Ngayon, narito ulit si Daisy. Hindi alam ni Gino ang gagawin. Parang naburang bigla ang mga plano niya. At sa unang pagkakataon, alam niyang wala na siyang balak hayaan muli itong mawala. Humigpit ang hawak niya sa ballpen. Sa nagdaang panahon ay hindi na wala sa isipan niya si Daisy. Kaya hanggang ngayon ay wala pa rin siyang sineseryoso. Dahil si Daisy ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. This time, Daisy. Bulong niya ng mariin. Hindi ka na pwedeng basta na lang maglaho. Hindi na ako papayag. Congratulations, Miss Santos. Nanlaki ang mga mata ni Daisy nang marinig iyon mula kay Riva, ang assistant ni Gino. Hindi siya makapaniwala na natanggap siya bilang bagong branch manager ng Litex Solutions. Hindi nga niya namalayang 6:00 na pala ng gabi dahil masyadong maraming aplikante. Salamat po. Tipid niyang sagot pero mahigpit ang hawak niya sa brown envelope. Pinilit niyang ngumiti kahit na sa loob-loob niya ay nagugulo ang lahat. Naguumapaw ang puso niya sa tuwa. Sir Gino will meet you now sa office niya. Dagdag ni Riva. Para formal na i-welcome ka. At doon ay muling bumilis ang tibok ng puso ni Daisy. Paano ko haharap kay Gino? Matapos ng lahat. Sabi ni Daisy sa isipan. Pagpasok niya sa opisina ay agad niyang nasilayan si Gino na nakatayo sa tabi ng malaking salamin. Ang suot nitong navy suit ay lalong nagpalakas ng presensya niya. Sa isip ni Daisy ay lalong gumuwapo si Gino. Good evening, Miss Santos. Hindi man ito lumingon pero dama ni Daisy ang bigat ng boses niya. Nag-ayos siya ng blazer at pinanatiling professional ang tono. Good evening, sir. I just want to thank you for the opportunity. I promise to do my best. Malambot na sabi niya. Mabagal na napalingon si Gino. Tumama ang mga mata nila sa isa't isa at ilang segundo silang nanahimik. Daisy. Mahina nitong sambit at hindi na ginamit ang formal na apelyido nito. Kumirot ang dibdib ni Daisy pero agad niyang itinuwid ang boses. Sir, mas mabuting gamitin na lang natin ang professional terms. I'm your employee now. Bahagyang napangiti si Gino pero may pait. Still the same, Daisy. Palaging seryoso at palaging tinatagong nararamdaman. Kung mayroon man, irrelevant na yon. Mabilis na sagot ni Daisy. 5 taon nang lumipas. Nandito ako para magtrabaho. Hindi para balikan ng... Natigilan siya at hindi natuloy ang sasabihin. Lumapit si Gino. Mabagal ang lakad patungo sa kanya. Huminto siya ilang hakbang lang ang layo kay Daisy. Hindi mo ba ako na-miss? Kahit konti. Nanlamig ang mga palad ni Daisy. Pinilit niyang manatiling matatag. Kahit na kumakabog ng husto ang puso niya sa tanong na iyon. Sir, please.
This is inappropriate. Answer me. Malumanay pero mariin ang tono ni Gino. Daisy, hindi mo ba ako na-miss? Hindi ba ako na-miss ng puso mo? Napapikit si Daisy at halos kumawala ang luhang pinipigilan. Pero nang dumilit siya ay malamig na ang kanyang mga mata. Kung ano man ang nangyari noon, tapos na. At kung ano man ang nararamdaman ko, nilibing ko na. Kasi ako mismo ang lumayo. Kasi akong umalis. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Gino. Napalayo siya at napahawak sa sentido. Halatang nasaktan sa sinabi ni Daisy. So, ikaw ang nagdesisyon. After that night, after everything, ikaw ang biglang nawala. Wala man lang paliwanag. Ilang buwan din tayong nagkasama sa ibang bansa, Daisy. At alam kong higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman natin sa isa't isa noon. Mapait na sabi ni Gino. Nanginig ang kamay ni Daisy pero pinanatili niya ang matapang na boses. Wala ka nang dapat alamin. Wala tayong dapat balikan. At saka oo, naiintindihan ko naman ang sinasabi mo. Pero wala naman tayong label nun. At saka lasing tayo kaya may nangyari. Wala tayo sa tamang pag-iisip. Kalmado pero madiing sabi ni Daisy. Daisy, alam mo bang ilang taon kitang hinanap? Na halos mabaliw ako kakaisip kung bakit ka nawala. Enough. Pinutol na ni Daisy ang sasabihin nito. Kung talagang may mali, ayusin mo na lang legally. Ayoko maapektuhan ang trabaho ko. Tumalikod na siya, pero bago pa siya makalabas ng pinto ay nagsalita si Gino. Pero paano kung hindi ko gustong ayusin? Natigilan si Daisy at saka bahagyang lumingon. Anong ibig mo sabihin? Huminga ng malalim si Gino. Nakikita ang gulong-gulo niyang damdamin. What if I don't want to erase it? What if I want to start over? Napatitig si Daisy at hindi makagalaw. Nanginginig ang labi niya pero wala siyang masabi. Binalot ng katahimikan ang pagitan nilang dalawa. Hanggang sa dahan-dahan niyang isinara ang pinto at iniwan si Gino na naghihintay nang sa gitna ng opisina. At sa loob-loob ni Daisy, isang tanong ang pilit niyang tinatakasang sagutin. Isang tanong na hindi niya mahanap ang tunay na sagot. Handa na ba siyang mahulog ulit kahit siya mismo ang unang tumakbo palayo? Nang makauwi si Daisy, hinang-hina siya. Pagkapasok niya sa bahay, halos mabuwal siya sa sobrang panghihina. Malamlam ang mga mata at naputla ang muka. Inilapag niya sa upuan ng handbag at halos hindi makagalaw. Anak! Mabilis na lumapit ang kanyang ina. Si Aling Letty, dala ang pag-aalala. Ano bang nangyayari sa iyo? Parang lang tanggulay ka na. May sakit ka ba? Umiling si Daisy at saka pilit na ngumiti. Pagod lang siguro, Mama. Pero masaya po ako kasi natanggap ako sa trabaho. Hindi lang basta pagod yan. Singit ng ina na mariing nakatingin sa kanya. Parang may mabigat kang nadadala at iniisip. At bago pa siya makasagot, ay biglang may maliliit na yabag na tumakbo mula sa kabilang kwarto. Mommy! Parang biglang bumalik ang kulay sa pisngi ni Daisy nang makita ang batang papalapit. Isang 4 na taong gulang na bata. Kumikinang ang mga mata, may dimple sa pisngi at ang ngiting kay daling nagpalambot ng puso. Daniel! Bulong ni Daisy at agad niyang niyakap ang anak ng mahigpit. Parang doon lang siya muling nakahinga. Namiss kita, Mommy! Masiglang sabi ng bata bago kumapit sa leeg niya. Huminga ng malalim si Daisy. Parang lahat ng bigat at takot ay pansamantalang nawala. Namiss din kita, anak. Sobra. Tahimik na pinagmamasdan sila ni Aling Letty. Kita sa mga mata nito ang lungkot. Lumapit siya at marahang inaplos ang buhok ni Daniel. Daisy, mahina nitong wika. Hanggang kailan mo itatago ang katotohanan? Hindi habang buhay, pwede mong ilihim sa ama ng bata na may anak siya. Nanigas si Daisy at saka mahigpit na niyakap si Daniel. Mama, hindi pwede. Hindi siya dapat madamay. Lalo na ngayon, boss ko na siya. Kung malaman niyang may anak kami, hindi lang buhay kong magugulo, pati si Daniel. Pero anak, pinisil ni Aling Letty ang balikat niya. Hindi mo rin mapipigilan ang tadhana. Darating ang araw, malalaman at malalaman din ng ama niya ang totoo. Tumulo ang luha ni Daisy at saka mabilis niyang pinunasan para hindi makita ni Daniel.
For now, Mama, let me protect him. Ayoko mawala sa akin si Daniel. Sigurado ako na kapag nalaman niyang may anak kami, kukuhanin niyan sa akin. Mommy? Bulong ni Daniel habang nakatingala sa kanya. Bakit umiiyak ka? Ngumiti siya ng pilit. Happy tears lang, baby. Kasi kasama kita. Muling niyakap ni Daisy ang anak. Mahigpit na mahigpit dahil sa puso niya, alam niyang malapit nang mabago ang lahat. Sumunod na araw, maagang pumasok si Daisy. Hindi siya sanay na nahuhuli sa trabaho. Sa isip niya, gusto niyang maging maayos ang lahat sa oras ng kanyang trabaho. Pero sa tingin niya, hindi mangyayari agad iyon. Miss Santos, can I see you in my office? Halos mapabuntong hininga si Daisy habang nakatingin sa landline na nakababa pa mula sa tawag ng sekretary. Pangatlong beses na iyon ngayong araw na ipinatawag siya ni Gino. Ano naman kayang trip ng lalaking yun? Inis niyang bulong. Kinuha niyang folder at tumayo. Pilit niyang magmukhang composed nang pumasok sa opisina ni Gino. Nakaupo ito sa swivel chair, nakasandal at nakataas ang isang kilay habang nakatitig sa kanya. Close the door. Umirap si Daisy. Sir, sana kung may instructions kayo at idaan niyo na lang sa memo. Hindi kailangan lagi akong pumupunta rito. Ngumisi si Gino. Paano kung personal na instruction? Nabigla si Daisy. Ha? Halimbawa, tumayo si Gino at saka lumapit sa kanya. Bahagyang yumuko para makita ang mukha niya ng mas malapitan. Halimbawa, gusto kong sabihin sa iyo na huwag masyadong nagpupuyat. May eyebags ka na. Napaatras si Daisy. Pinisil ni Gino ang bridge ng ilong niya. Sir, this is inappropriate. Manager niyo ako. Empleyado niyo ako. Wife kita. Putol ni Gino habang diretsyo nakatitig sa mga mata niya. Mag-asawa tayo, Daisy. Legal. Parang umikot ang mundo ni Daisy. Pwede ba? Tigilan mo na nga yung mga biro na yan. Kung magpapatuloy ka, bakit biro? Putol ulit ni Gino na bago gumisi ng mapang-asar. Natatakot ka bang totoo yun? Totoo naman talaga. Hindi nakasagot si Daisy. Ramdam niya ang pamumula ng pisngi niya kaya agad siyang lumayo at inilapag ang folder sa mesa. Ito na yung report. Basahin niyo na lang. At please sir, huwag niyo nang ulitin to. Pero bago pa siya nakalabas ng opisina ay nagsalita ulit si Gino. Nakaupo na muli sa swivel chair at nakangisi. Lunch na tayo mamaya. Asawa's privilege. Lumingon si Daisy at namumula na ang tenga. Sir, paawat ka. Agad siyang lumabas at saka mabilis na isinara ang pinto. Sa hallway ay halos mapahawak siya sa dibdib sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Ano ba to? Naiinis ako. Pero bakit parang kinikilig din ako? Sabi ni Daisy sa sarili. Samantala sa loob ng opisina ay nakakingisi si Gino. Natutuwa siyang asarin si Daisy. Lalo nagiging maganda sa paningin niya ang asawa kapag namumula ang mukha nito. Let's see how long you can resist me, Daisy. You're my wife. Nakangiting sabi niya sa kanyang sarili. Pagsapit ng hapon, nag-aayos ng reports si Daisy sa sariling opisina nang biglang bumukas ang pinto. Hindi na kumatok. Bumulaga si Gino na may dalang 2 paper bag. Kumunot ang noo ni Daisy. Sir, ilang beses ko bang sasabihin na dapat kumakatok kayo bago pumasok? Diretso lang itong pumasok at inilapag ang mga paper bag sa mesa niya. Merienda. Tumaas ang kilay ni Daisy. Excuse me, hindi ko po yan in-order. Sino nagsabing ikaw ang nag-order? Ako ang umorder. Kinuha ni Gino ang isang upuan at walang paalam na umupo sa harapan ng mesa niya. Nakita kong wala ka pang kinakain mula tanghali. Ayaw ko namang mahimataya ang branch manager ko. Umirap si Daisy pero sumilip sa paper bag. Amoy pa lang ay kumakalam na agad ang sikmura niya. Cheese bread at milk tea. Mahina niyang bulong. Tumango si Gino habang ngising-ngisi. Naalala ko pa rin. Favorite mo yun noon sa Korea, diba? Lagi mong binibili kapag stress ka. Naniga si Daisy. Hindi niya akalaing maaalala pa ni Gino ang simpleng detalye ng nakaraan. Pilit niyang pinanatiling malamig ang boses. Sir, 5 years ago pa yun. Hindi ibig sabihin nakalimutan ko na.
Putol ni Gino habang nakatitig sa kanya. Hindi lahat ng bagay basta na lang nawawala sa isip. Naiilang na tumikim si Daisy. Salamat, pero hindi ko pwedeng tanggapin to. Ayokong isipin ng ibang empleyado na may paborito kang empleyado. Ngumisi si Gino at saka bahagyang yumuko palapit. Paano kung asawa kita talaga? Natural na alagaan kita. Ayaw mo kasing maniwalang legal ang kasal natin eh. Sir, halos mapasigaw na si Daisy at namula ng todo. Agad niyang sinara ang folder para itago ang pamumula ng pisngi. Please, wag mong ihalo ang personal sa trabaho. Hindi ko mahihiwalay ang personal. Seryoso na ang tinig ni Gino habang nakatitig sa kanya. Kasi ikaw mismo, ang personal ko, Daisy. Hindi nakapagsalita si Daisy. Nadama niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Mabilis niyang kinuha ang isang cheese bread mula sa bag. Kunwari abala, pero halata ang pagkataranta. Fine, kakainin ko to, para matapos ng usapan. Umayos ng upo si Gino, ngumiti ng tagumpay. Good girl. Lalo lang namula ang pisngi ni Daisy. Stop calling me that. Ngumisi si Gino bago uminom ng sariling milk tea. Tahimik silang dalawa habang kumakain. Pero mabigat ang hangin sa pagitan nila. Kahit walang nagsasalita, sapat na ang mga titig, ang alaala at ang kuryenteng hindi nila kayang itanggi. Pagkatapos ng ilang minuto, tumikim si Daisy para putulin ang katahimikan. Salamat sa merienda, pero next time huwag ka na mag-abala. Hindi ako nag-aabala. Sagot ni Gino agad. Gusto ko lang siguraduhin na may lakas ka. Kasi kung ako lang masusunod, dapat ako mismo nag-aalaga sa iyo araw-araw. Natigilan si Daisy at napatingin kay Gino. Please lang, tama ng kakaganyan mo. Hindi mo na pwedeng balikan ang nakaraan natin. Ngumiti si Gino, ngiting matamis at parang may ibig sabihin. Hindi ko na binabalikan ang nakaraan, Daisy. Tinitingnan ko lang ang ngayon. At ngayon, magkasama tayo ulit. Ang sarap sa pakiramdam na makasama ka ulit. Hindi na nakasagot pa si Daisy. Sa halip ay yumuko siya. Pinilit tapusin ang pagkain. Pero sa ilalim ng mesa, hindi niya mapigilan ang pagkuyom ng kamao. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pinipigilang kilig. Ano ba to? Bakit hindi ko kayang pigilan ang sarili ko? Sigaw niya sa isipan. Samantalang si Gino ay nakangisi habang tinitingnan siya. Hindi ko hahayaan makatakas ka ulit, Daisy. Hindi na ngayon. Hindi na kailanman. Sabi naman ni Gino sa isipan. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na mapalagay si Daisy dahil naaapektuhan siya sa sinabi ni Gino na mag-asawa sila. Pero hindi naman kasi siya naniniwala roon. Ang nasa isip niya ay walang katotohanan ang kasal na naganap sa kanila sa Korea. Kainis, bakit ba paulit-ulit niyang sinasabi na legal kaming mag-asawa? Bulong ni Daisy habang nakatitig sa computer screen. Magdamag na siyang hindi makatulog. Iniisip ang mga sinabi ni Gino. Mag-asawa tayo, Daisy. Legal. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Kaya kinabukasan, sa gitna ng lunch break, ay agad niyang denial ang number ng matalik na kaibigan. Erika, kailangan ko ng tulong mo. Mabilis niyang sambit nang sagutin ng kaibigan ang tawag niya. Uy, grabe ka ha. Hindi ka mo lang nag-hello. Para kang binabagabag ng multo. Natatawang sabi ni Erika sa kabilang linya. Hindi ako nagbibiro, Erika. Pakicheck nga kung may record kung... Natigilan siya na parang hindi niya kayang sabihin ng diretsyo. Lumunok muna ng ilang beses si Daisy bago nagsalita. Pakicheck nga kung kasal ako. Sa Korea. 5 taon ang nakalipas. Sandaling natahimik sa kabilang linya bago sumabog si Erika ng tawa. Girl, ano pinagsasabi mo? Kasal ka raw? Sa Korea pa? Anong K-drama to? Please, Erika. Hindi to nakakatawa. I need to know the truth. May diin niyang sabi. Sa wakas ay lumambot ang tono ni Erika. Okay. Give me the details. Date, lugar, pangalan mo at pangalan ng groom. Ipinikit ni Daisy ang mga mata at halos hindi mailabas ang pangalan ng kanyang boss. Gino Lee. Ibinigay niya rin ang iba pang detalyeng hinihingi. Makalipas ang ilang oras, pag uwi ni Daisy sa bahay, ay nadatnan niya si Erika na nakaupo sa sala dala ang laptop. Erika, anong ginagawa mo dito? Hinihintay ka.
Seryoso ang mukha nito at walang halong biro. Kasi kailangan mong makita to mismo. Naupo si Daisy na may kaba na bumalot sa kanya. Pinakita ni Erica ang dokumento sa screen. Isang scanned copy ng marriage certificate mula sa Korea. Nakatype doon ang pangalan nila ni Gino Lee at Daisy Santos. Parang nabingi si Daisy. Nanlaki ang mga mata niya at saka napasinghap. Hindi to totoo. Daisy, hinawakan siya ni Erica sa balikat. Totoo to. Valid. Legal. At hanggang ngayon, hindi ito naaanal o nadi-divorce. Ibig sabihin, asawa mo talaga si Gino. Parang bumaligtad ang sikmura ni Daisy. Napahawak siya sa noo at nanlalambot. So lahat ng sinabi niya, totoo? Tumango si Erica. Kung sinabi niyang kasal kayo, yes, totoo. At hindi ito biro. Hindi ito drama. Hindi ka lang naglalaro-laro. Kasal ka talaga. Napapikit si Daisy. Hindi malaman kung iiyak o tatawa. Anong gagawin ko ngayon? Mahinang sambit niya. Sa likod ng isip niya, bumalik ang alaala ng gabing iyon. Ang tawanan, ang mock wedding na nauwi sa totoong halikan, ang init ng yakap ni Gino matapos silang parehong malasing, at ang bigat ng umagang siya lang ang bumangon at saka siya lang ang umalis. Ngayon, eto na, hindi na niya matatakasan ang katotohanan. Siya ay asawa ni Gino. At may anak sila. Napakurap si Daisy habang nanginginig ang mga labi. Erica, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Para akong malulunod. Napailing si Erica. Bes, makinig ka. Alam kong gusto mong itago ang lahat. Gusto mong kumawala sa kanya. Pero isipin mo, may anak kayo. May Daniel ka. Alam mong isang araw, darating ang oras na hindi mo na kayang ikubli yun. Hahanapin niyang tatay niya. Nanlaki ang mga mata ni Daisy. Pero Erica, Daisy, putol ni Erica at saka mariing tumitig sa kanya. Makipag-ayos ka na. Hayaan mo na siyang lumapit sa'yo. Hindi mo kailangang ibigay lahat agad-agad. Pero wag mong ipagkait sa anak mo ang ama niya. Kung magagawa mo maging professional, mas talo mong magagawa kung aaminin mo na may pinagsamahan kayo. Napayoko si Daisy at saka pinisil ang sariling palad. Hindi siya makapagsalita. Parang lahat ng sinasabi ni Erica ay totoo. Pero hindi pa siya handa. Hindi pa niya alam kung paano. Kaya't napangiwi na lang siya na parang batang ayaw sumagot. Hindi ko alam. Yun lang ang tanging lumabas sa bibig niya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Erica. Fine. Pero isang araw, Daisy, ikaw din ang pipili kung anong mas mabigat. Ang pride mo o ang anak mo. Kinabukasan, pagkapasok ni Daisy sa opisina, ramdam na ramdam niya agad ang titig ng mga empleyado. Maaga pa lang ay nandoon na si Gino. Nakaupo sa sariling mesa pero nang makita siya dumating ay agad itong ngumiti. Hindi ngiting boss, kundi ngiting parang asawa. Good morning, Daisy. Malambing ang tono ni Gino na parang walang ibang tao sa paligid. Napatigil siya at mabilis na lumingon sa mga staff. Nakita niyang may ilang pasimpleng nagbubulungan. Napangiwi siya bago bumulong pabalik. Mr. Lee, please, magpaka-professional tayo. Ngumisi lang si Gino. Hindi alintana ang paligid. Professional naman ako. Hindi ba normal sa isang asawa na bumati ng good morning? Shh! Mabilis niyang irap sabay lakad ng diretsyo papasok sa opisina niya. Pero hindi doon natapos ang lahat. Pagsapit ng lunch break ay nagulat si Daisy nang sabayan siya ni Gino. Let's have lunch together. Casual na sabi nito habang hawak ang tray ng pagkain. Hindi na, Mr. Lee. May asikasuhin pa ako. Pero bago pa siya makatayo, ay naupo na ito sa tapat niya. Masarap daw ang kare-kare dito sa cafeteria. Subukan natin. Nagtaasan ng kilay ng ibang staff. Pasimpleng sumilip at nagtatawanan. May narinig pa siyang bulungan. Uy, baka naman may something si Ma'am Daisy at si Sir Gino. Hindi ba parang ang sweet nila? Lagi silang magkasama eh. Baka may something na sila before. Bagay sila, no? Ilan lamang sa mga bulungan doon. Napapikit si Daisy at parang gusto niyang maglaho sa kinauupuan. Diyos ko, ano ba to? Bulalas niya. Mr. Lee, mariing bulong niya sabay singhap. Pwede bang wag kang ganyan? Ang daming nakatingin eh. Sa tingin mo, anong iniisip nila sa atin?
Napangiti si Gino na parang walang pakialam. Ano pa nga ba? Na-sweet tayo. Nabagay tayo. Totoo naman eh. Napataas ang boses ni Daisy. Halos hindi na makapagpigil. Gino, hindi ito biro. Ngumisi si Gino habang nakapangalumbaba pa habang nakatitig sa kanya. Hindi nga biro. Daisy, sinasabi ko na sa'yo na mag-asawa tayo. Legal, hindi ako nagbibiro. Nanlaki ang mga mata niya, napahawak sa sentido. Diyos ko, bakit ba ang kulit ng lalaking to? Sigaw ni Daisy sa isipan. Mr. Lee, nagbaba siya ng boses at halos pabulong. Kapag hindi mo tinigilan yan, iisipin talaga nila na may relasyon tayo. Saglit na natahimik si Gino at saka biglang napahalakak. Ano ngayon? Totoo naman ah. Napaigik si Daisy. Pinipilit ang sarili na huwag mapangiti pero nararamdaman niya ang pamamula ng pisngi. Pinipigilan niya ang kilig pero lalo lang itong lumalakas sa bawat ngiti at titig ni Gino. Pagkatapos ng lunch, habang bumabalik sila sa opisina ay muli siyang sinabihan nito. Daisy, mahining sabi ni Gino. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Hindi ko na kaya magpanggap. Ikaw ang asawa ko. At kung ako lang ang masusunod, gusto ko magsimula ulit. Gusto ko magsimula na tayo ng maayos. At para sabihin ko sa'yo, wala akong balak na makipag-divorce sa'yo. Natigilan si Daisy at saka napahawak ulit sa ulo. Hindi niya alam kung anong sasabihin pero ang totoo, alam na niya ang sagot at ayaw niyang aminin sa sarili na may puwang sa puso niya si Gino. Kinagabihan, mag-isa na naman siya sa kwarto habang hawak-hawak ang kopya ng marriage certificate na ibinigay sa kanya ni Erica. Tinitigan niya ang pangalan nilang dalawa, Gino Lee at Daisy Santos. Isang buntong hininga ang lumabas sa kanya. Pinikit niya ang mga mata at naramdaman ang bahagyang pagngiti ng labi niya kahit ayaw niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. All this time kasal pala talaga ako. May asawa pala ako. Mahinang sambit niya at sa loob-loob niya, kinikilig man siya o naiinis ay alam niyang mahirap nang itangging illegal silang mag-asawa. At si Gino naman ay talagang ipinapaalala iyon sa kanya araw-araw. Mabilis na lumipas pa ang mga araw. Lalong naging sweet si Gino kay Daisy at lantaran niyang pinapakita iyon sa mga empleyado. Daisy, sabay na tayo. Napatigil si Daisy sa gitna ng hallway. Bitbit ang laptop at ilang folders. Kakagaling lang niya sa meeting room nang sumulpot si Gino sa gilid. Hawak ang kape at para bang wala lang sa kanya kung sino man na nakakakita. Mr. Lee. Singhal ni Daisy pero pabulong at mariin. Ilang beses ko bang sasabihin? Please, huwag kang ganyan. May mga empleyado. Ano naman? Wika ni Gino sabay ngiti. Asawa kita. Ano mo sama kung sasabayan kita maglakad? Napangiwi si Daisy. Naramdaman niya ang init ng pisngi habang may mga nakatingin na namang staff. Pasimple nagtatawanan ang ilan. Ang iba naman ay kunwaring busy pero nakasulyap pa rin. Hindi ka talaga nahihiya, no? Bulong niya habang tinatangkang bilisan ang lakad. Nope. Diretsyong sabi ni Gino at walang pag-aalinlangan. Hindi ako nahihiya sa'yo, Daisy. Kumabog na naman ang puso niya. Pilit niyang pinapakalma ang sarili pero nararamdaman niyang unti-unting lumalambot ang depensa niya. Bakit ba ang galing niyang mang-asar? Inis niyang sabi sa isipan. Pagsapit ng lunch break, nandyan na naman si Gino. Daisy, tawag ulit ni Gino. Let's eat. Hindi na, marami pa akong aayusin. Pero bago pa niya matapos, nakalapag na ang tray ni Gino sa mesa niya sa cafeteria. Naupo ito na parang walang pakailam sa paligid. Ngumisi ito. You know, mas masarap kumain kapag may kasama. Napabuntong hininga si Daisy. Alam mo ba, ang dami nag-uusap tungkol sa atin. Pati HR nagtatanong na kung may relasyon tayo. Gusto mo bang isipin nilang totoo? Totoo naman. Walang kagutol-gatol ang sagot ni Gino. Gino? Halos mapasigaw siya sabay takip ng bibig. Pero ngumisi lang ito. Relax. Hindi ako nahihiya na kung pag-uusapan nila tayo. Kasi totoo naman eh. Ikaw lang ang masyadong conscious. Tingnan mo sila. Sabay lingon sa mga staff. Hindi ba obvious? Bagay tayong dalawa kaya nakangiti sila para sa atin. Napahawak si Daisy sa sentido. Hindi alam kung matatawa ba o maiinis. Parang wala kang pakialam sa opinyon ng iba.
Exactly. Sagot agad ni Gino. Basta malinaw sa akin na asawa kita. At kung ako lang ang masusunod, gusto ko makita ng lahat na proud akong asawa mo. Tumikim si Daisy at halatang kinakabahan sa paligid. Ikaw lang yan. Ako hindi. Ngumisi si Gino pero may bahagyang lungkot ang mata. Darating din ang araw, Daisy. Aaminin mo rin na gusto mo ako. Na mahal mo ako bilang asawa mo. At sa di malamang dahilan ay napayoko si Daisy. Hindi makatingin ng diretsyo. Kasi sa loob-loob niya may bahaging totoo sa sinabi ni Gino. Makalipas ang ilang oras, dumaan sila sa hallway nang biglang may sumabat na staff. Ma'am Daisy, Sir Gino, excuse me curious lang po kami. Pareho silang natigilan sabay lingon. May something ba kayo? Tanong ng staff na parang nag-aalangan pero halatang excited sa sagot nila. Mabilis na sumagot si Daisy. Walang ganon. Napahawak siya sa dibdib habang pilit ang ngiti. Pero bago pa siya makapagpatuloy, sumabat si Gino. Sobrang chill. Mayroon. Mag-asawa kami. Gino? Halos mapasigaw na siya habang nagtatawanan ang mga staff. Parang hindi alam kung seryoso ba ito o joke lang ang sinabi ni Gino. Napahawak si Daisy sa ulo habang pilit na pinapakalma ang sarili. Paano ko ba pagtatakpan to? Sigaw niya sa isipan. Pero si Gino ay nakangisi lang. Walang pakialam kung anong iisipin ng lahat. Tahimik ang buong bahay nang umuwi si Gino. Bumagsak siya sa sofa, bitbit ng isang makapal na folder. Hindi na niya napigilang buksan agad iyon. Report mula sa private investigator na inupahan niya, ilang linggo na ang nakakalipas. Alam niyang mali. Alam niyang parang paglabag ito sa privacy ni Daisy. Pero wala na siyang ibang paraan para maintindihan kung bakit ito biglang naglaho noon. At ngayong muli silang nagkita ay hindi na siya mapalagay. Binuklat niya ang mga pahina, bawat litrato at bawat dokumento. At doon niya nakita. Loan agreements, statements, receipts. May papel na naglalaman ng utang na iniwan ng tatay ni Daisy sa Korea. Malaking halaga. Halos ikalubog ng pamilya nito sa kahihiyan. Napasandal si Gino at saka pinikit ang mga mata. So, kaya ka nawala. Mahinang sambit niya. Binasa pa niya ang sumunod na page. The father passed away 2 weeks after Daisy left Korea. Until now, her mother and Daisy are still paying the remaining debts. Napatakip siya ng bibig at parang nadurog ang puso. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o magagalit. Iniwan mo ko para iligtas ang pamilya mo. Mahina niyang bulong. Nagpatuloy pa ang report. Pictures ng mama ni Daisy. Halatang pagod at halatang hirap pa rin. Ilang resibo ng mga hulog. Mga lumang artikulo tungkol sa kaso ng tatay nito. Muling bumalik kay Gino ang sakit. Ang gabing akala niya ay simula ng bagon sa kanilang dalawa. Ang gabing akala niya ay totoo. Pero kinabukasan, wala na si Daisy. Iniwan siya ng walang paliwanag. At ngayon, eto na. Nalaman niya ang lahat. Hindi dahil ayaw ni Daisy, kundi dahil pinili nitong magsakripisyo. Kung mananatili ito sa Korea, baka nakulong na sila buong pamilya. Daisy, bulong niya. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo ko sinama? Kaya kitang tulungan. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata habang mahigpit ang hawak sa folder. Hindi mo kailangang harapin mag-isa ang problema mo. Hindi na ngayon. May diing wika ni Gino. Sa sumunod na araw, tahimik ang buong opisina ni Daisy nang kumatok si Gino. Hindi niya naisip na darating ito ng ganoong oras. Hapon na. Tapos na ang lahat ng gawain. Akala niya ay uuwi na ito. Pero nang bumukas ang pinto, ay agad niyang nakita ang seryosong mukha ni Gino. May oras ka? Tanong nito sa mababang boses. Napakagatlabi si Daisy at kinakabahan. Mr. Lee, ano bang kailangan mo? Hindi agad sumagot si Gino. Lumapit ito sa kanya ng dahan-dahan at inilapag ang hawak na folder sa mesa. Nakatitig lang sa kanya na parang binabasa ang kaluluwa niya. Alam ko ng lahat, Daisy. Napakurap si Daisy at parang tumigil din ang tibok ng puso niya. Anong ibig mo sabihin? Humugot ng malalim na hininga si Gino. Yung dahilan kung bakit na biglang nawala noon. Yung utang ng tatay mo. Yung mga iniwan niyang problema. Nakita ko lahat. Halos mabitiwan ni Daisy ang hawak na ballpen. Nanlaki ang mga mata niya at nanuyo ang lalamunan. Paano mo? Hindi na yun ang mahalaga.
Putol ni Gino. Ang mahalaga, alam ko na kung bakit bigla kang naglaho. Hindi dahil hindi mo ako mahal, kundi dahil pinili mo magasakripisyo para sa pamilya mo. Napapikit si Daisy. Mabilis na pumatak ang mga luha niya. Hindi na niya kayang itanggi. Hindi na niya kayang itago. Gino, bulong niya na halos wala ng boses. Kaya ako lumayo kasi ayoko madamay ka. Hindi ko kayang ipakita sa iyo na ganoon kabigat ang problema ng pamilya ko. Nahihiya ako. Natatakot ako. Kaya noong mga araw na magkasama tayo, doon ko lang naramdaman na parang wala akong iniisip. Doon lang ako naging masaya. Tumulo ang luha sa pisngi niya hanggang sa tuluyan na siyang humagulgol. Kaya ako nagpapakasaya noon. Kasi gusto ko kalimutan ng lahat. Pero kinabukasan, bumalik ang realidad. At naisip ko, kailangan ko nang umalis at iwan ka. Kahit masakit. Wala nang pagdadalawang isip na hinawakan siya sa balikat at hinila papalapit ni Gino. Mahigpit na niyakap. Isang yakap na parang nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa. Napaangat si Daisy, nang nalabo ang mga mata. Pero imbes na tumanggi, imbes na itulak siya, napahigpit din siya ng yakap. Parang doon lang siya muling nakahanap ng lakas. Daisy, ngayon hindi ka na mag-iisa. Hindi mo na kailangang umalis. Nandito na ako. I've got your back. Napahikbi si Daisy habang nakasubsob sa dibdib ni Gino. Hinalikan ni Gino ang gilid ng kanyang buhok. Ako na bahala sa natitirang utang ng papa mo. Hindi mo kailangang pasanin ng lahat na mag-isa. Napatingin si Daisy at nanginginig ang labi. Gino, hindi ko hinihingi yan. Ngumiti ito at saka hinaplos ang pisngi niyang basa ng luha. Hindi mo kailangang humingi kasi asawa mo ko at mahal kita. Ang mag-asawa ay nagtutulungan. At sa pagkakataong iyon, muling bumigay si Daisy. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa wakas, may isang taong handang tumindig sa tabi niya. Kahit gaano kabigat ang laban. Sa yakap ni Gino ay naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. 2 linggo ang nagdaan. Maaga pa lang ay nakaupo na si Daisy sa harap ng kanyang mesa. Hindi mapakali ang mga kamay. Tila ba may kung anong bigat na hindi niya maalis-alis sa dibdib. Kahit sinabi na ni Gino na siya na ang bahala, hindi pa rin maalis sa kanya ang pangamba. Hanggang sa bumukas ang pinto ng opisina niya. Good morning. Bati ni Gino dala ang ilang folder at sobre. Mabilis siyang tumayo at lumapit. Gino, anong... Hindi na niya natapos ang tanong nang iabot nito ang sobre. Pirmahan mo na lang. Kumalabog ang dibdib ni Daisy. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at halos maluha siya nang makita ang dokumento. Official receipt of full payment. Lahat ng utang ng kanilang pamilya ay nabayaran na. Buo. Wala nang kulang. Nabitiwan niya ang papel at halos manginig ang kamay niya. Gino, binayaran mo ba talaga to? Tumango si Gino sabay ngiti. Sabi ko naman sa'yo, ako nang bahala. Hindi mo na kailangan problemahin pa yun. Agad na paiyak si Daisy. Sunod-sunod ang hikbi na parang tinanggalan ng 10 taong pasanin. Yumakap siya kay Gino ng sobrang higpit. Para bang gusto niyang iparating lahat ng pasasalamat at pagmamahal. Salamat. Salamat, Gino. Halos pasigaw niyang sabi habang basang-basa na ang pisngi ng luha. Hindi ko alam kung paano ko susuklian to. Hinaplos ni Gino ang likod niya. Hindi mo kailangan suklian, Daisy. Ang mahalaga, masaya ka na. Wala ka nang iniisip. Napatingin kay Gino. Hindi siya nakatiis. Sa sobrang saya niya ay dahan-dahan niyang inangat ang mukha niya at hinalikan si Gino sa labi. Marahan pero puno ng damdamin. Nagulat si Gino pero agad ding gumanti ng halik. Maingat habang mahigpit ang hawak sa kanya. Nang maghiwalay sila ay parehong nakangiti. Hindi ko akalaing makakaramdam ulit ako ng ganitong kalayaan. Malaya na sa problema. Bulong ni Daisy. At ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaya sa problema ko. Napangiti si Gino habang hawak pa rin ang kamay niya. Gaya ng sabi ko, asawa kita. Kaya karapatan kong alagaan ka. Kinahapunan, habang abala ang mga empleyado, nakaupo si Daisy sa tabi ni Gino sa loob ng opisina nito. Paminsan-minsan ay nagtatawanan silang dalawa. At may mga harutan hanggang sa mapansin sila ng ilang empleyado sa labas ng glass wall. May halong pagtataka at bulungan. Daisy. Bulong ni Gino na bahagyang nakasandal sa kanya.
Ayaw mo bang sabihin sa kanila na mag-asawa talaga tayo? Napalunok si Daisy. Baka magulat sila eh. Ngumisi si Gino habang nakatitig sa kanya. Let them be shocked. The truth deserves to come out. Huminga ng malalim si Daisy. Tumayo siya at lumabas ng opisina habang hawak ang kamay ni Gino. Lahat ng empleyado ay napatigil. Napalingon sa kanila. Everyone, panimula ni Daisy habang nanginginig ang boses. Pasensya na kung hindi agad ko nasabi. Pero gusto ko na maging totoo sa inyo. Nagkatinginan ang mga empleyado roon. Pinisil ni Gino ang kamay niya habang nakangiti. Hindi lang po siyang boss ko. Patuloy ni Daisy. Ngumiti ng may luha sa gilid ng mata. Asawa ko siya. Legal. Kinasal kami. Parang sumabog ang bulungan sa paligid. Ha? Totoo ba yun? Hindi nga. Oh my gosh, kaya pala ibang sweetness nila. Habang nagugulat ang lahat, ngumiti si Gino at hinila palapit si Daisy. Yumakap siya mula sa likod nito at buong confidence na ipinakita sa lahat. Yes, Sagot ni Gino. she's my wife. Nagpalakpakan ng ilan. Ang iba naman ay napawaw at may halong kilig na usapan sa paligid. Si Daisy naman ay hindi mapigilan ng ngiti habang nakasandal kay Gino. Sa wakas, wala na siyang tinatago. At sa wakas, naging masaya na ulit si Daisy kasama ang kanyang asawa. 2 araw ang lumipas mula nang ipahayag ni Daisy na totoong mga mag-asawa sila ni Gino. At mula ng araw na iyon, parang wala nang preno ang CEO sa pagpapakita ng sweetness. Mrs. Lee, Tawag ni Gino sa kanya habang papasok sila sa opisina bitbit ang parehong kape. here's your latte. Extra caramel, like you always want. Thanks. Mahina ang sagot ni Daisy habang pilit pinipigil ang ngiti. Pero kahit anong iwas niya, ay kita ng lahat ang pamamula ng pisngi niya. Did you hear that? Bulyawan ng 2 empleyado sa gilid. Mrs. Lee ang tawag niya. Grabe, nakakakilig. Singit pa ng isa na napapahawak pa sa dibdib. Nagkunwari si Daisy na hindi nakakarinig. Pero lalo lang siyang nahiya nang manglakad si Gino papasok ng meeting room at hawak-hawak ang kamay niya. Hindi talaga mapigilan ng taong to sa katamisan eh. Natatawang sabi niya sa isipan. Pagsapit ng lunchtime ay nagpakita na naman si Gino ng pagiging sweet. Let's eat together. Hindi na naghintay ng sagot si Gino. Agad nitong inilapag ang pagkain sa mesa ni Daisy. Gino, pasaway ka talaga. Masyado ko na namang sweet na ewan eh. Wika ni Daisy. Naramdaman niya na pinagtitinginan na sila ng lahat. What? Sharing is caring. Ngumisi ito. Besides, mag-asawa tayo. Natural lang na mag-share tayo ng food. Sir Gino, nasa work kasi tayo. Baka isipin nila masyado tayong Let them. Putol ni Gino. Sabay kuha ng kutsara at siya pa mismo ang nagsubo ng ulam kay Daisy. Try this. Napatitig ang lahat at nagbulungan ulit ang mga empleyado. Oh my, sinusubuan! OMG, sweetness overload! Namula si Daisy at mabilis na tinakpan ng kamay ang bibig. Huwag kang ganyan, nakakahiya eh. Ano nakakahiya doon kung sinusubuan ko ang asawa ko? Hayaan mo sila dyan na mainggit. Nakangiting sabi ni Gino. Sa hapon ay nagkumpulan na naman ng mga empleyado sa lounge. Hindi na bago sa kanila ang makitang magkatabi si Gino at Daisy. Madalas pang ang magkahawak kamay kapag dumadaan sa hallway. Hindi ko in-expect na ganito kaklingi si Sir Gino. Bulong ng isa. Kaya pala hindi nagkaka-girlfriend dun eh, kasi may asawa na pala. Sagot naman ng isa. Sa gitna ng bulungan, si Daisy ay pilit tinatago ang kilig. Pinilit niyang panindigan ang professionalism. Pero kapag tinititigan siya ni Gino, parang nawawala lahat ng pader na itinayo niya. Maya-maya pa, habang nagsasara na ng laptop si Daisy, ay lumapit si Gino sa mesa niya. Daisy, Bakit? dinner tayo mamaya. Napalingon siya at bahagyang napakagat ng labi. Ha? Pero No excuses this time. inilapit ni Gino ang mukha niya at halos magdikit na ang ilong nila. You owe me one date. Tonight. Ngumisi lang si Gino at marahang kinuha ang bag niya. Let's go. I'll pick you up at 7. Wait, hindi pa ako. Pero huli na, nakaalis na si Gino. Naglalakad na siya na parang siya ang bida sa isang pelikula. Si Daisy naman ay nakatulala. Damang-dama ang kabog ng dibdib.
Hindi niya mapigilang mapahawak sa dibdib niya habang nagbubulungan ang mga empleyado. Grabe, parang drama series, nakakainggit. Confirmed na confirmed. Mag-asawa talaga. Ang sweet eh. Sa loob-loob ni Daisy, hindi na talaga niya matatakasan ang sweetness ni Gino. Sweetness na masyadong lantaran. Isang linggo ang mabilis na nagdaan. Lalong sumaya si Daisy dahil sa mga araw na iyon kasama si Gino. Subalit sa kabila ng kasiyahang iyon, may bigat pa ring dala ang kanyang puso. Ang lihim na itinatago niya sa loob ng 5 taon. At ngayong gabi, panahon na para sabihin ang totoo. Gino, puntahan mo ako mamaya. Iyon lang ang mensaheng binulong ni Daisy sa kanya bago sila naghiwalay sa opisina. Hindi na nagtanong si Gino, ngunit ramdam niya ang titig ng asawa na may malalim itong gustong sabihin. Pagdating nila sa tinutuloyan ni Daisy, simple lamang ang lugar. Isang tahimik na townhouse na hindi mo iisiping tinitirhan ng babaeng iniibig niya. Nang binuksan ni Daisy ang pinto, naamoy agad ni Gino ang nilulutong sinigang na baboy. Dapat ay matutuwa siya, pero hindi iyon ang unang nakakuha ng kanyang atensyon. Mommy! Isang batang lalaki, 4 na taong gulang ang mabilis na tumakbo papunta kay Daisy. Niyakap nito ang hita ni Daisy at nagtatawanan silang mag-ina. Nanatiling nakatayo si Gino sa may pintuan na parang nawala sa sarili. Ang batay nakasuot ng simpleng damit habang hawak-hawak ang maliit na laruan. Ngunit ang mukha nito ay parang siya. Pati ang mga mata, ang ngiti, pati ang bahagyang tikwas ng kilay. Lahat ay kopya mula sa kanya. Daisy, Halos mabulong na sabi niya. sino? Sino siya? Hindi agad nakasagot si Daisy. Napapikit ito bago huminga ng malalim at saka bumagsak ang mga luha sa pisngi nito. Gino, basag ang tinig ni Daisy. Si Daniel, anak natin siya. Parang biglang naglaho ang lahat ng tunog sa paligid. Ang tanging naririnig ni Gino ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Nanatili siyang nakatayo, tila estatwa habang pinagmamasdan ang batang kamukha niya. At bago pa siya makapag-react, marahang hinila ni Daniel ang laylayan ng damit ng ina. Mommy? Inosenteng tanong ng bata habang nakatingin kay Gino. Siya po ba ang daddy ko? Nanginginig ang labi ni Daisy. Tumingin siya kay Gino at saka yumuko sa anak. Marahang inaplos ang buhok nito. Oo anak. Hikbi ni Daisy at halos hindi makapagsalita. Siya nga ang daddy mo. Biglang kumislap ang mga mata ni Daniel. Ngumiti ito ng malawak at mabilis na tumakbo papunta kay Gino. Bago pa man makaiwas si Gino, ay mahigpit na siyang niyakap ng bata sa kanyang mga binti. Yay! Sigaw ni Daniel ng puno ng tuwa. Sa wakas nakita ko ng daddy ko. Nanlamig ang katawan ni Gino. Pinaghalo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Naramdaman niya ang maliliit na kamay ni Daniel na mahigpit na nakayakap sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod. Tinitigan ng anak na halos hindi siya makapaniwala na totoo. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Ang bawat detalye. Habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Anak, Mahina niyang sambi habang nanginginig ang boses. Daniel, Hinuwakan niya ang pisngi ng bata at saka tuluyang napaiyak. Tumulo ang kanyang mga luha habang mahigpit na niyayakap si Daniel. patawarin mo ko. Basag ang kanyang tinig. Patawarin mo ko anak. Dahil ngayon lang kita nakilala. Ngumiti si Daniel. Okay lang daddy, basta nandito ka na. Lalong humagulhol si Gino. Hindi na niya alintana ang lahat. Ang mahalaga ay kasama niya ang anak niya. Masigla at sa wakas ay nakilala na siya. Nanginginig ang kalamnan ni Daisy habang pinagmamasdan si Gino na mahigpit na yakap-yakap si Daniel. Patawarin mo ko Gino. Humihikbi si Daisy. Patawad. Kung ngayon ko lang nasabi sa'yo na may anak tayo. Natakot kasi ako eh. Natakot akong baka kunin mo siya sa akin. Ayoko mawala si Daniel. Ayokong mawala ang nag-iisa kong sandigan. Kaya pinili kong itago. Pinili kong akuin lahat mag-isa. Alam kong mali. Pero ginawa ko yun dahil sobrang mahal ko si Daniel. Tinitigan ni Gino ng matagal si Daisy. Ang babaeng minahal niya noon pa man, ang babaeng biglang nawala at ngayon nagsusumamo ng kapatawaran sa harap niya.
Dahan-dahan niyang inilapag ang anak at saka marahang lumapit kay Daisy. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito at saka ngumiti kahit namumula pa ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Naiintindihan kita. Mahinang sabi ni Gino. At hindi ako galit sa'yo, Daisy. Hindi ka titingwala. Sa totoo lang. Huminga siya ng malalim at saka pinisil ang kamay ng asawa. Sobrang saya ko na may anak tayo. Nasa lahat ng sakit at pagkukulang, binigyan pa rin tayo ng Diyos ng ganitong regalo. Hindi na napigilan ni Daisy ang muling pagbuhos ng kanyang mga luha. Napasubsob si Daisy sa dibdib ni Gino. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang asawa na para bang nais nitong iparating sa kanya na wala na siyang dapat pang katakutan. At sa gilid nila, si Daniel na inosenteng nakatingin lamang ay biglang lumapit at niyakap sila. Group hug! Masiglang sambit ng bata sabay tawa. Natawa rin si Gino sabay halik sa noo ng anak. Si Daisy na may mas lalo pang naiyak sa tuwa. At sa unang pagkakataon, nabuo ang yakap na matagal ng kulang. Yakap nilang tatlo na isang pamilya. Kinabukasan, nagpunta si Gino ulit doon. Gagala sila. Unang gala nilang tatlo. Good morning, Daddy! Halos mabingi ang paligid nang marinig ang malakas na sigaw ni Daniel mula sa gate. Pagkabukas ng pinto, tumakbo agad ang bata papalapit sa isang lalaking nakaitim na polo at naka-dark jeans. Gwapo at matikas ang forma. Hindi makapaniwala si Daisy na maaga pa lang ay nasa labas na si Gino, ang CEO na laging abala. Pero ngayon, ordinaryong daddy na sobrang excited makasama ang anak. Napangiti ng malapad si Gino habang buhat ang anak. Sabi ko sa'yo, sundin ko kayo. Ready ka na ba sa first family day natin? Yes, Daddy! Tigil na sagot ng bata sabay palakpak. Pupunta tayo sa mall, di ba? Bibilhan mo po ako ng toys. Nagkatinginan sina Daisy at Gino. Si Daisy ay medyo naiilang pa rin, lalo na't baka marinig sila ng kapitbahay. Pero nang makita niyang halos magningning ang mga mata ng anak, napangiti siya. Oo na, sige na, sabi ni Daisy. Pero isa lang, Daniel, ha? Isa lang ang bibilhin. Promise, Mommy! Nakangiting sagot ng bata. Pero sa gilid ay palihim na kinindatan ni Gino si Daniel. Agad silang sumakay ng kotse. Tahimik si Daisy sa front seat at nakatingin sa labas. Pero nadama niya ang titig ni Gino. Hindi mo na tayo papasok sa opisina ngayon. Ani Gino. Today is family day. Napalingon si Daisy. Gino, may mga meetings ka. May deadlines ako. Hindi pwedeng basta. Mas mahalaga kayo. Putol ni Gino. Ano bang silbi ng lahat ng trabaho kung hindi ko kayo kasama? Napangiwi si Daisy. Ang drama mo. Pero sa loob-loob niya, kinikilig siya. Pagdating sa mall, una nilang pinuntahan ng food court. Kahit mamahalin ang resto na kaya ni Gino, pinilit siya ni Daniel na kumain sa fast food na may fried chicken at spaghetti. Daddy, dito mo sarap, promise! Ani Daniel habang hinihila ang kamay ng ama. Napatingin si Gino kay Daisy. So, ito palang favorite ng anak natin. Oo, lagi siyang nagreklamo kapag gulay ang niluto ko. Nakatawang sagot ni Daisy. Same tayo, champ. Biro ni Gino kay Daniel. Huwag kang mag-alala. Daddy's got you. Umorder sila ng pagkain. Habang kumakain, panay ang kwento ni Daniel tungkol sa school, sa laruan niyang nasira at sa cartoons na gusto niya. Si Gino naman ay aliw na aliw. Mommy, tingnan mo si Daddy oh. Inuubos niya yung spaghetti ko. Reklamo bigla ni Daniel. Hala, Gino naman. Kunwaring sermon ni Daisy pero natatawa siya nang makita ang batang nagsusumbong. Sorry na. Ani Gino sabay halik sa noo ng anak. Bawi ako. Double fries pa order ko sa'yo. Nagkatinginan ulit sina Gino at Daisy sabay napailing. Hindi nila nakala na ganito kasaya ang isang buong pamilya. Pagkatapos kumain, dumiretso sila sa toy store. Pagkapasok pa lang ay halos mapatalon na sa tuwa si Daniel. Takbo rito, hawak doon. Mommy, Daddy, gusto ko to, at saka ito pa. Sunod-sunod na sigaw ng bata. Hala, sabi mo isa lang. Paalala ni Daisy. Hayaan mo na. Bulong ni Gino kay Daisy. First time niyo itong maranasan kasama ako. Hayaan mong bumawi ako. Pero baka masanay siya. Sagot ni Daisy. Ngunit natigilan nang makita niyang buhat-buhat na ni Gino ang tatlong kahon ng laruan
habang tawa ng tawa si Daniel. Champ, pili ka pa ng isa pa. Pero huwag kang mag-alala. Lahat yan sa'yo. Sabi ni Gino. Lumapit si Daniel at niyakap ang ama. Salamat po, Daddy. The best ka talaga. Nakatingin siya sa mag-ama. Iyon ang larawan ng isang pamilyang matagal niyang inilihim. Pero sa wakas, buo na sa harapan niya. Pauwi na sila sakay ng kotse. Si Daniel ay pagod na sa kakalaro. Nakatulog agad sa likod habang yakap ang bagong laruan. Salamat, mahinang sabi ni Daisy. Salamat kasi binigay mo kay Daniel ang araw na to. Ang tagal kong iniisip kung paano ko siya mapapasaya. Pero ngayong kasama ka na namin, gumaan ang lahat at naging masaya. Huminto sandali si Gino sa stoplight. Tumingin siya kay Daisy. Daisy, hindi ko na kayo papakawalan ulit. Kahit anong mangyari, uunahin ko kayo. Ikaw at si Daniel. You're my family. Napayuko si Daisy habang pinipigilan ng luha. Pero naramdaman niyang hinawakan ni Gino ang kanyang kamay. Mahal na mahal kita, Daisy. Mahal ko kayong dalawa ni Daniel. Maramdaming wika ni Gino. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nagtuloy-tuloy pa ang bonding nila hanggang sa naisin na ni Gino na doon na sila tumira sa bahay nito. Welcome home. Hindi makapaniwala si Daisy habang nakatayo siya sa harap ng napalaking bahay nito. Malamig ang hangin ng gabing iyon, pero tila mainit ang pakiramdam niya. Parang bumabalot sa kanya ang kakaibang saya na hindi niya maipaliwanag. Sa tabi niya, hawak ng kanyang ina ang kamay niya at halatang kinakabahan. Si Daniel naman ay walang pakialam. Tuloy-tuloy na tumatakbo papasok sa loob ng mansyon. Tuwang-tuwa sa laki ng sala at sa kislap ng chandelier. Mommy, ang laki dito! Parang mansyon! Sigaw ng kanilang anak. Natawa si Gino at agad sumunod kay Daniel. Hindi lang ito mansyon, Champ. Bahay na natin to. Pwede kang maglaro kahit saan mo gusto. Napamulagat si Daisy. Gino, sigurado ka ba dito? Hindi ka ba naiistorbo kung dito kami titira? Baka... Lumapit si Gino at saka hinawakan ang balikat niya bago tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Daisy, anong iniistorbo? Bahay ko to noon. Pero mula ngayon, bahay na natin. Mas gusto ko marinig ang tawa ni Daniel kaysa sa katahimikan ng mga dingding. Mas gusto ko makita ang ngiti mo araw-araw kaysa umuwi ako mag-isa. Hindi siya nakasagot. Ang puso ni Daisy ay kumakabog ng mabilis. Kinabukasan, parang nagkaroon ng malaking pagbabago sa bahay ni Gino. Dati, puro katahimikan lang. Puro trabaho at seryosong aura. Pero ngayon, may kalakhan, may halakhakan, may tawanan at may masarap na amoy ng pagkain mula sa kusina. Daniel, huwag kang tatakbo ng walang tsinelas. Sigaw ng ina ni Daisy habang abala sa pagluluto. Opo, Lola! Sagot ng bata pero tumatawa dahil inahabol siya ni Gino sa garden. Champ, takbo lang. Pero magtsinelas ka dahil baka madulas ka. Sigaw ni Gino sabay tawa. Pinagmamasdan sila ni Daisy mula sa bintana ng kusina. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ang dating malamig na bahay, ngayon ay buhay na. Anak, mahina at puno ng pagmamahal ang boses ng kanyang ina. Ngayon lang kita nakita na ganyan kasaya. Napalingon si Daisy. Ma, hinatak siya ng kanyang ina at niyakap ng mahigpit. Tama ang desisyon mong ibalik si Gino sa buhay mo. Hindi lang ikaw ang masaya, pati si Daniel. At nakita kong masaya rin si Gino. Pinunasan ni Daisy ang sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya maitatanggi na sa lahat ng pinagdaanan niya ay ngayon lang siya tunay na nakaramdam ng ganitong kapayapaan. Dumating ang gabi. Sa malawak na hardin ng mansyon, nakaupo sina Daisy at Gino habang pinagmamasdan si Daniel na naglalaro ng remote control car. Tahimik ang paligid pero puno ng init ang kanilang sandali. Daisy, bulong ni Gino. Hindi ko alam kung paano ako magpapakita sa iyo kung gaano ko kasaya. Pero isang bagay ang gusto ko. Ayoko mawala ka ulit. Ayoko mawala kayo ulit. Napatingin si Daisy sa kanyang asawa. Hindi na ako aalis, Gino. Natutunan ko na. Natutunan kong kahit anong problema, mas madali kung magkasama. Hinawakan ni Gino ang kamay niya. Mainit, mahigpit. Maaari ba kitang pakasalan ulit? This time mas grande. Hindi na biro. Hindi na aksidente. This time, gusto ko malaman ng lahat na ikaw ang asawa ko.
Natigilan si Daisy. Hindi niya akalain na ganoon ang sasabihin ni Gino. Pero nang makita niya ang kislap sa mga mata ni Gino, wala na siyang ibang masagot kundi, "Oo." Sabay silang napatawa dahil sa sobrang saya. Si Daniel naman ay tumakbo at niyakap silang dalawa. Yay! Ikakasal po kayo? May cake po, di ba, Daddy, at maraming food? Yes, Sagot ni Gino sabay halik sa pisngi ng anak. gagawin kong pinakamaganda at pinakamasayang kasal na makikita mo, champ. Lumipas ang mga araw na puno ng excitement. Habang abala si Daisy sa pag-aasikaso ng pamilya, abala rin si Gino sa mga plano para sa kasal nila. Sa huli ng gabi, nakahiga si Daisy sa malambot na kama ng mansyon habang yakap si Daniel. Naramdaman niya ang init ng bisig ni Gino na nakapulupot sa kanila. At bago pa siya tuluyang makatulog, bumulong si Daisy. "Hindi ko nahahayaang mawala pa ang lahat ng ito." Ngumiti si Gino. Hinalikan siya sa noo bago bumulong pabalik. Dahil ngayon, kayo na ang buhay ko. Natulog silang tatlo sa kamang iyon. Isang pamilya, isang tahanan at isang pangakong muli silang mag-iisa sa isang kasalang mas enggrande, mas makulay at mas puno ng pag-ibig. Sa wakas, dumating ang araw na pinakahihintay nila, ang araw ng kanilang kasal. Mula sa labas pa lang ng katedral, madarama na ang engrandeng pagdiriwang. Puno ng puting bulaklak ang mga arko. Nakasabit ang mga habang kortina sa bawat gilid ng pinto at sa gitna ng altar ay kumikislap ang mga kandila na para bang sumasayaw kasabay ng musika ng violin at piano. Isang malaking araw ito. Hindi lamang para kay Gino at Daisy, kundi para sa kanilang buong pamilya. Mommy, ang ganda-ganda mo po. Nakatingala si Daniel habang hawak ang laylayan ng wedding gown ng kanyang ina. Puno ng admiration ang kanyang mga mata habang nakasuot siya ng maliit na tuxedo at mukhang batang prinsipe. Napaluha si Daisy at hinaplos ang pisngi ng anak. "Salamat anak, pero mas gwapo ka. Ikaw ang pinaka-handsome na ring bearer sa buong mundo." Ngumisi si Daniel. Daddy said the same thing. Natawa si Daisy kahit nangingilid ang luha niya. Kahit ilang beses pa siyang huminga ng malalim, hindi maaalis ang kaba at excitement sa puso niya. Ito na ang araw na hindi niya aakalaing darating muli. "Handa ka na ba?" Bulong ng kanyang ina habang inaayos ang belo niya. Tumango si Daisy at muling tumingin sa salamin. Ang nakikita niya ay hindi na ang dating Daisy na puno ng takot at alinlangan, kundi isang babae na handang magpakasal ulit sa lalaking minahal niya noon pa man. Bumukas ang malalaking pinto ng simbahan at lahat ng mata ay napako sa kanya. Magkahalong kaba at saya ang naramdaman ni Daisy habang dahan-dahan siyang naglakad patungo sa altar. Sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya ang mga bisita, mga kaibigan, kasamahan sa trabaho at ilang taong hindi niya akalain na naroon upang makasaksi. Pero isang tao lang ang malinaw sa kanyang paningin. Si Gino. Nakatayo ito sa harap, suot ang klasikong itim na tuxedo, ngunit higit sa lahat ay ang ngiti nitong puno ng pagmamahal at pangako. Para bang lahat ng oras ay tumigil. Mommy, halika na. Excited na si Daddy. Sambit ni Daniel habang naglalakad sila sa aisle. Sa harap ng altar ay magkahawak sila ng kamay. "Gino," nagsimulang magsalita si Daisy habang nanginginig ang boses. "Patawad kung matagal bago ko natutunang harapin ng lahat. Patawad kung natakot ako noon. Pero ngayon, buo na ang loob ko. Ikaw at si Daniel ang buhay ko. At pangako, hindi ko na kayo iiwan pa." Pinunasan ni Gio ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Daisy, nung una kita nakilala, akala ko hindi ko na mararamdaman ang ganitong klaseng pagmamahal. Pero mali ako. Pas pinalalim mong pagmamahal ko. At nang malaman kong may anak tayo, lalo akong nagpasalamat sa Diyos. Pangako ko sa iyo, hindi ka na muling iiyak mag-isa. Hindi ka na muling matatakot. Dahil mula ngayon, habang buhay, hawak-hawak ko ng kamay mo. Naramdaman ng lahat ang bigat at ganda ng bawat pahayag nila. Maging ang pari ay napangiti habang tumutulo ang ilang luha ng mga bisita. Sa bisa ng aking kapangyarihan, ipinapahayag kong kayo ay mag-asawa ng muli. Sa harap ng Diyos at ng lahat, you may now kiss the bride. Hinila ni Gino si Daisy papalapit at doon, sa harap ng lahat, pinunasan muna niya ang luha sa pisngi nito bago dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi. Isang halik na puno ng pangako. Hindi na ito katulad ng una nilang kasal.
Ito ay halik ng dalawang taong dumaan sa hirap, ngunit pinili pa ring magkasama hanggang dulo. Nagpalakpakan ng lahat. Nagsipagtayuan at sumabog ang mga bulaklak mula sa itaas. Yay! Ang mamit daddy ko, finally kasal na! Sigaw ni Daniel sabay talon at iyakap sa kanilang dalawa. Sabay nilang niyakap ang anak. 3 puso na nagtagpo, 3 kaluluwang naging isa. Sa gabi ng kanilang reception, puno ng ilaw at musika ang malaking hardin ng mansyon. Sumasayaw si Daisy sa ilalim ng mga bituin. Hawak ang kamay ni Gino. Habang si Daniel ay masayang umiikot sa paligid nila. Gino, bulong ni Daisy. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ngumiti si Gino at hinapit siya palapit. Bago sumayaw silang mag-asawa kasabay ng musika. Kahit ako rin. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Sa wakas, magkasama na tayo habang buhay. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Sa ilalim ng mga bituin, natapos ang kwento ni Gino at Daisy. Isang kwento ng pagmamahalan, pagkakamali, pagbangon at muling pagkikita. Isang kwento na nagpapatunay na kahit gaano pa katagal o kahirap, ang tunay na pag-ibig ay laging magtatagpo. Wakas.